Aakalain nyo ba guys na may bagong pahabol na budget smartphone si Infinix ngayong taon to? Etong si Infinix Smart 8 guys is sobrang mura lang para sa kanyang specs at design. So tara, pag-usapan natin to. Yo, what's up guys? I'm Merdy Guzman. Welcome back to my YouTube channel. So, pasensya na medyo nawala ng video ng matagal. Medyo kasi maraming ginagawa itong mga nakakaraan. So ngayon, may panibago na naman tayong smartphone na re-review. And maniwala kayo sa hindi guys, itong smartphone na to is 3,000 plus lang. Plus siksik na to sa specs. So isang araw ko na itong gamit. Ito ko lang i-share sa inyo kung sulit ba siyang gamitin. So tara, huwag natin patagalin pa. Tara, let's go. Okay, so quick specification lang. Meron tong Unisoc Tiger T606. Mind nyo guys ha, yung ganitong chipset sa ibang smartphone inaabot ng 5,000. Plus meron siyang 13 megapixel main camera. Dual camera na yan guys. Meron din siyang 5,000 mAh capacity na battery. And yung kanyang storage hanggang 128 of internal storage plus 4GB RAM. And meron din isa na available yung 3GB RAM and 64 internal storage. So itong nabili ko is 128 of internal storage. Yes, 128 guys. 128 internal storage plus 4GB RAM na expandable pa sa ganitong presyo. Hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala. Plus look at that design guys. Very clean looking smartphone. Yun ang ginugusto ko sa Infinix. Kahit yung pinakamurang smartphone nila, ang ganda ng specs, ang ganda ng design. At na-unbox ko na rin pala to guys. At basic lang naman yung kanyang laman mga box. Syempre yung mismong unit. At meron palang kasamang hard na plastic case. At syempre yung charging brick at charging cable. Plus syempre yung user's manual. At syempre yung kanyang panundot. Okay, so dumako naman tayo sa kanyang build quality. Meron siyang glass front, plastic back, plastic frame. Sa baba nandito yung kanyang speaker grill, yung Type-C, yung mic at yung audio jack. Sa kanan nandito yung kanyang power button / fingerprint, yung volume rocker, at sa kaliwa naman yung kanyang dual SIM tray na meron pang SD card slot. So, pagdating sa kanyang design guys, talagang di rin ako makapaniwala. Ang ganda ng design niya. At ito yung kinatuwa ko sa mga Infinix na smartphone. Kahit yung pinakamura, kahit yung entry level lang nila na smartphone, talagang naglalaan sila ng design. Kitang-kita nyo naman guys, itong si Infinix Smart 8. Ang ganda ng design niya, hindi mo siya mapagkamalan na 3,000 plus lang itong smartphone na to. At isa pang kinabilib ko dito guys, meron na siyang punch hole display. As you can see, ayan, punch hole display na siya. Kasi kung yung presyo nito sa ibang smartphone guys, kung pagbabasehan natin, walang ganitong smartphone na ganitong may punch hole na. Karamihan kasi teardrop notch. Yung ganong display is very 2019 pa. So, good job kay Infinix. Dun palang ginalingan na niya. Okay, so pagdating naman sa display ng smartphone na to guys, meron siyang 6.6 inch display, IPS LCD at 720p yung kanyang resolution. Pero guys, kaya niya hanggang 1080p sa YouTube. At ang ginawa ko dito guys na naman, meron siyang 90Hz refresh rate. Yes, saan ka makakita sa ibang brand guys sa ganitong presyo na may 90Hz sa ganitong smartphone, di ba? And again, okay lang din naman yung saturation ng display niya. So pagdating naman sa refresh rate, of course, aabot siya hanggang 90Hz. And pwede naman ma-adjust yun to 60Hz or auto refresh rate. Pero syempre, mas maganda kung auto refresh rate para mas makatipid kayo ng battery. So yung brightness niya is aabot siya hanggang 500 peak brightness. So asahan nyo na pag direct sunlight na medyo mahirap makita yung display niya. Pero again, hindi naman siya big deal sa akin. And pag usapang haptics naman guys, asahan nyo na hindi ganun kaganda yung haptics niya. And talagang tinry ko siya and hindi ko nagustuhan yung haptic niya. Pero again, naalala ko yung presyo niya. So hindi na ako nagreklamo. And again, para sa akin, okay na yan. And ang isa pang iginatawa ko dito yung kanyang magic ring, 'di ba? Na meron din sa aking ibang Infinix. At ayun nga, sobrang dali lang niya, punta lang kayo sa settings at may kita niyo na yung mga function na pwede niyo i-on dito kay magic ring. So pagdating naman guys sa mga security niya kagaya ng face unlock at fingerprint, average lang din siya. Pero again, hindi naman siya ganun kabagal para sa akin. Pagdating naman sa presyohan nito guys, yung 3GB RAM and 64 of internal storage nasa around 3,500. And then yung 4GB RAM and 128 of internal storage nasa around 4,000. Pero pag sa mall, okay? So mas suggest ko sa inyo kung sa online na lang kayo bumili dahil mas mura talaga at mas makakatipid kayo. Okay, so pagdating naman sa kanyang processor, meron siyang Unisoc Tiger T606, octa-core na rin siya at ang kanyang GPU is Mali G57. So kung usapang gaming guys, halos lahat naman ng basic games kaya niya. Pero asahan nyo na karamihan sa mga games is hanggang medium graphics lang ang kaya niya. Kagaya na lang ng Call of Duty. Pero sa kanyang ibang games is kaya naman ng highest graphic. Pero again guys, asahan nyo na sa kalagitnaan ng games, mararamdaman mo na parang nabibigatan siya or may frame drops. And again guys, natutuwa ako sa smartphone na to kasi kahit papano sa murang
halaga niya, talagang nagulat ako kasi kayang-kaya niya yung ibang mga games and wala akong maharap sa ibang brand na ganito kamura na kayang pang gaming kahit papano. So umabot sa 240,000 plus yung score niya sa Antutu benchmark. Eh nung tinest ko naman sa throttling test guys, kita-kita nyo naman natuwa ako kasi hindi siya masyadong namula. Okay, so pumunta naman tayo sa kanyang speaker guys, and aminin ko na sa inyo, hindi gano'ng kaganda yung speaker niya since single speaker lang siya. And medyo sabog talaga yung tunog niya, lalo na pag nakatodo. So kayo na lang humusga. Bago na naman tayong smartphone na re-reviewin. At wala lang iba kundi itong si Infinix Zero 35G. At sa totoo lang guys, sobrang ganda itong smartphone to para sa presyo niyang below 15K. Design pa lang niya mo. So yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, pag yung nakatodo yung volume niya, ayan, sabog na yung speaker niya, and hindi magandang pakinggan. Pero again guys, i-consider natin again yung presyo niya. So kung ako sa inyo is gumamit na lang kayo ng earphone. So natuwa ko guys kasi pagdating sa connectivity, kita nyo naman kayang-kaya niya yung 5 GHz sa Wi-Fi. So talagang may enjoy nyo rin talaga mag-streams at mag-internet dito dahil kaya niya yung ganong kabilis. Plus pagdating naman sa kanyang mobile data, wala siyang 5G, so asahan nyo na hindi ganong kabilis ang pagdating sa mobile data. Pero again guys, depende naman yan sa lugar nyo. Yung camera naman ng smartphone na to guys is merong 13 megapixel main camera, 0.3 depth sensor, yung kanyang selfie is 8 megapixel, and yung kanyang back cam is aabot ng 1080p 30 fps sa video recording, and yung front naman is hanggang 720p lang. So kung usapang camera lang guys is huwag na kayong mag-expect na maganda yung camera niya. Pero para sa akin, acceptable na siya para sa presyo niya. Eh napansin ko din na hirap talaga siya pag tirik yung araw at medyo may kadiliman or madilim talaga yung mga kuha niya. And ewan ko, para sa akin kung camera ang habol mo sa isang smartphone is hindi ko siya marirecommend. Even yung kanyang selfie camera is masyadong wash out. And kahit yung kanyang video cam hanggang 1080p at 30 fps lang, and masyado siyang maalog and madilim, para sa akin wash out din and walang details and maraming noise. And kahit yung kanyang front na video camera na hanggang 720 30 fps, maalog din talaga. So para sa akin, kung pang-vlog ang harap mo sa isang smartphone, wag ka masyadong mag-expect dito. So when it comes to social media browsing guys, actually na-enjoy ko siya dahil makunat yung battery niya sa totoo lang. Tapos kung hindi ka naman heavy user, sobrang lalong perfect sa inyo to, no? Kung talagang browse ka lang sa internet, mabilis naman siya dahil nga may 90Hz refresh rate siya. So kung talagang una budget ka, sobrang perfect na tong smartphone na to, or kaya naman kung naghahanap ka ng secondary phone, talagang babagay sa inyo to. Usapang battery naman guys, meron siyang 5,000 mAh capacity na battery at 10 watts na charging speed. And sobrang natuwa ko guys kasi ang kunat nga ng battery niya dahil hindi nga naman kalakasan yung kanyang processor. So inabot ako dito ng maghapon at kinabukasan meron pa akong halos 35%. Yun nga lang, expect nyo na may katagalan siyang mag-charge, so inaabot siya ng mahigit 1.5 oras. Okay guys, so overall lang masasabi ko sa smartphone na to is sulit siya para sa presyo niya. Pero para sa akin, hindi mo siya pwedeng magamit for yung heavy gaming. So para sa akin, pwede mo siyang gawing secondary phone or kaya naman pang regalo sa matatanda or sa mga bata. Pero para sa akin guys, kung on a budget ka, sobrang sulit pa rin niya kasi dati pag ganitong presyo na smartphone, hindi ka makakabili ng ganito kagandang cellphone, di ba? And ayun nga lang, hindi ko rin nagustuhan dito is yung kanyang camera plus yung kanyang speaker. Pero overall guys, para sa akin, sulit siya again para sa presyo niya. And ayun lang guys, kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!